Praise God. Praise God. He is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Karamuan sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Karamuan. Maayong buntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitumput-8, Kabanata 78, talata 53. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang kami po'y dumudulog sa iyo, sa ngalan ng bayan ng Karamuan sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Karamuan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitata ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Karamuan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 34 na kabanata. Ang talata po ay 30 at 31. Sinabi ni Jacob kina Simon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananeo at Pereseo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maari nilang lipuli ang aking sambayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makapapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na tumutukoy sa pangyayari na nung ang ating nunong Jacob, yung kanyang mga anak, kanila pong pinaslang si Hamor, si Shechem, at yung kanilang lahat ng lalaking tauhan. At ito nga yung sinabi ng nunong Jacob, binigyan siya ng napakalaking suliran. Siyempre,
Mababalitaan ito ng mga Kananeo, Periseo, at siya'y kamumuhian. At sabi nga niya, kapag nagkaisa silang salakay ng kanyang sambahayan, maaring lipulin yung kanyang sambahayan. Alam niyo po, napakalaking trahedya ang kaganapang ito. Samantalang ang kaisipan lang ng mga anak ng nunong Jacob ay ipagtanggol yung kanilang nag-iisang kapatid na babae. Pero nawala po sa kanilang kaisipan yung patungkol doon sa mga bansa na nakapaligid sa kanila. Ano po. At ito nga yung tinukoy, mga kaharian na tinukoy ng ating nunong Jacob. Mga kapatid, isa pong katotohanan na dapat nating maunawa na kung tayo'y magdidesisyon, na kung tayo'y gagawa ng mga bagay na sa ating palagay ay tayo lang yung kikinabang o tayo lang yung kung magkakaroon ng consequences, tayo lang yung papasan. Aba, maaari po natin itong ulit-ulitin na pag-isipan. Ano po? Kung maaari tayong humanap, tumawag ng pansin. Ano po, maaari tayong makipag-usap sa mas nakakataas sa atin o kahit sa ating mga kaibigan para liwanagin, no? Alam niyo po, samantalang pwede tayong agad-agad magdesisyon. Ako po'y naniniwala na kapag maraming magpapayo, may pagkakataon, may paraan na tayo'y mas makapag-isip ng maayos. Hindi, Bernie, nakakagulo nga sa isipan kapag marami kang naririnig. Alam niyo po ako, nag-iisang, nag-iisa at natatangi kong dahilan sa pagpapayo ay ang lumapit, dumulog sa ating Panginoon. Sa pagkakataon na ako po ay walang marinig, wala akong tanggapin na kahit na anong kaisipan galing sa Panginoon. Ito po yung pagkakataon na ako po'y dumudulog sa mga kaibigan, sa mas nakakataas sa akin, ano po, at kinikilala yung kanilang mga suggestions, ano po. Siyempre po, iba kapag kakaibigan kasi maaaring yung pag-usapan na mas madali, hindi ka mangingimi na kontrahin, gawing maliwanag yung kanilang mga gusto mong ganap na maunawa. Ano po, ako ganun yung ginagawa ko. So, para maunawa ko ng mas maliwanag, kinokontra ko. No? Ito po ay para maipagtanggol nila at ganap ko namang maunawa yung kanilang side. Ito po yung dapat natin gawin. Consider natin, ano ba yung sasabihin ng iba? Kasi po, may mga pagkakataon tayo, decide lang tayo ng decide, gawa tayo ng gawa ng mga gusto nating gawin. Nang hindi natin iniisip, ano ba yung sasabihin ng iba? Ano ba yung gagawin ng iba? Mga kapatid, dapat nating maunawa na sa ayaw at sa gusto natin, may masasabi ang mga tao. At hindi pwedeng baliwala sa atin yung mga sasabihin nila. Kasi eventually, hindi man tayo, yung kapamilya natin, yung anak natin, yung magulang natin, yung mga kapatid natin, kung sino man, eh makikipag-ugnayan sa kanila at kung mababalikan yung mga desisyon na ginawa natin at hindi tayo naging tama, hindi natin inayos ang ating mga desisyon, diba? Kahit sila po, hindi sila, baka hindi nila tanggapin yung pabor na kanilang kinakailangan. Mga kapatid, ang katotohanan ito ay marapat nating bigyang pansin. Tayo po ay nasa sanlibutan. Ano po? Hindi ko po sinasabi na baliwalain natin yung mga spiritual na bagay, yung mas mahalagang mga bagay. Pero ang sinasabi lang po natin syempre, yung mga bagay dito sa sanlibutan na pinapahalagahan ng mga tao,
pagpapahalaga natin, sa iba, hindi po ito para higitan yung ating pagpapahalaga sa Panginoon. Of course, ang Diyos ang kauna-unahang ating tinutukoy na napakahalaga para sa ating mga buhay. Pero kasi yung sasabihin ng iba, ito ay mangangahulugan ng ating pagpapatotoo ng ating Panginoon. Paano natin ipatutotoo ang katotohanan ng ating Diyos na buhay? Samantalang yung ibang tao nagagalit sa atin, naiinis sa atin. Kasi hindi tama yung naging desisyon natin. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, hindi, baliwala. Kung ano na yung desisyon ko, bahala sila kung ano sasabihin nila. Maliban na lang po na yung ating pagdedesisyon ay ang pagsunod sa katotohanan ng ating Diyos na buhay. Pero sa pagkakataon na tayo magdedesisyon at mangangailangan tayo ng karunungan galing sa iba, mga kapatid, huwag tayong mangimi na magtanong, magsaliksik para yung tanggapin natin yung katotohanan, yung magiging pagpapala, hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod sa atin. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagat ang inyong salita ay tunay na pagpapala sa amin ng mga Diyos. Marami pong salamat dun sa pamamaraan na dapat naming i-consider yung sasabihin ng iba. Hindi higit na pahalagahan bagkus tanawin ano ang maaring maging resulta nito sa hinaharap. At kami po'y naniniwala sa pamamagitan ng karunungan na iyong kaloob maging dun sa aming mga nakapalibot. Ikaw po ang gagamit sa mga ito para maging kaliwanagan at pagpapala para sa amin. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Karamuan sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin, Lord, ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayang ito ay maging iisa, magkaroon ng unawaan, dumaloy ang pagpapakumbaba. Dasal namin ang pag-ibig na nagmumula sa ay kanilang tamasahin ang sa gayon. Magkaroon sila ng pagkakaisa. Maging ugat ito ng pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa pagkatatag ng altar para sa aming Panginoong Heso Kristo. At aming idinideklara si Jesus ang Panginoon at Diyos ng karamuan. Sa ganitong paraan, Panginoon, maitatag ang altar at tunay mapapapurihan, masasambat, mahandugan ang aming manunubos. Dasal namin na dumaloy ang fire of revival sa buong Karamuan. Hayaan mong maranasan din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, pati kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan ito upang tunay makasunod at makapaglingkod sa iyo. Dasal din po namin, Panginoon, na ikaw ang magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the American race in the height of its glory. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, yung mga training agencies namin, yung pagpalay, iyong samahan, iyong pangunahan, katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad nila ang dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig, ikaw pong gumabay, tumulong sa kanila upang sila'y magtagumpay sa pagganap ng iyong kalooban. Maging sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses.
Hayaan mong sila'y maging mga saksi sa mga bayang iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming pinakamamahal na bayan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung mga bansa naming tutunguhin upang manalangin sa apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Panginoon, we are praying for the anointing of Abigail, for the mantle of Abigail to be transferred upon these countries among Diyos. Ang mantle among Diyos ng karunungan, ang mantle among Diyos na maghahatid ng iyong tagumpay sa iyong pinakamamahal na bayan. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kayo din po, Panginoon, yung fire of revival sa Japan, China, North Korea, South Korea, Russia, Brazil, at US. Hiling namin ang iyong kaluwalhatian sa mga bansang ito ay maranasan at ang iyong himala ay dumaloy sa pangalan ni Jesus. Ito din yung aming panalangin, Panginoon, para sa bansang Israel. As we declare your peace and claim that indeed, ikaw na ang nangunguna sa bansang. Maraming salamat. Inaangkin namin, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.